So, is that only for diabetic or pwede na rin siya as a result na kasama na siya? Is it safe? Pero sa totoo lang, parang sa lahat ng mga nakita ko nag-peptides or yung mga either GLP-1 o semaglutide or tirzepatide, sila pumayat eh. Meron bang hindi tinatablan nito? Let's all be happy and healthy with Connie. Yung isa, ano sabi mo yung retro? Retatrutide. Retatrutide, okay. Semaglutide. Semaglutide. Mm-mm. So ito, pen din siya, no? Yeah. Parang just like Once this a week. one. Once a week din to. Once a week, Ni-inject yes. siya, no? Subcutaneous. Pero ito, pagka borderline o kaya diabetic ka lang, So, pwede? diabetic lang talaga siya. Kung talagang weight loss ang habol mo, Mm-mm. based dun sa pag-aaral, napakababa lang ng average fat loss ng Ito. pasyente. Okay. Ang isa nakakatulong din yan is yung it can enhance yung insulin sensitivity. Oo. May mga benefit din siya in protecting both the heart and the kidneys. So ito rin yun? Yan yun, semaglutide or cardiorenal protection na tinatawag Pwede natin. to, okay. Oo. So, para siyang pen. Ah. Bubuksan lang siya. Tapos sa loob, meron siyang mga needles. Mhm. So, once a week lang to, Doc, Yeah, no? once a week. Oo. So, bubuksan mo. Kunyari ganyan, papasok mo yan. Ano? Yes. May needle siya dyan. mhm. Kunyari, Subcutaneous. subcutaneous. So, Ibig sabihin, maraming- maraming oo, taba. maraming- Is it, Oo. sa belly button daw? Okay lang. Belly button, Okay tapos lang. magbilang ka ng mga 1 Yes. inch. Ah, Okay? ah, ah. Tapos kurutin mo. Tapos pipindutin mo. Yung angle is Ano bang angle not dapat? 90 degrees. Yeah, 45. So half 45. of 90 is 45, di ba? Yes, so Parang ganyan. pipisilin mo to. Pisilin mo. Pag ganyan pala, okay. Yan ang Mm-mm. perfect way. Yes. Peptides, fasting, at marami pang teknolohiya at terminolohiya ang nauuso po ngayon, lalo na pagdating sa weight management o pagbabawas ng timbang. Kaya ngayon, dun sa mga medyo nasa obese side o labis-labis ang timbang, nako, ito ho ang episode para po sa inyo lalong-lalo na. And with us, of course, makakasama natin ang aking bestie doc, na si Doc Oy Balburias, ang ating internist and health and wellness expert. Siya rin ho ay Certified Functional and Integrative Medicine Specialist. Magandang umaga! Yes, good morning, Connie. At good morning po sa ating mga, ano ba tawag sa iyong mga followers? Ka-happy and healthy. Ka-happy and healthy. Okay. Team happy and healthy tayo. Oo. Pero ito, Doc, talaga, alam mo, sobrang daming lumalabas ngayon na issue on weight management. At marami ho, iba-ibang klase yun, di ba? Meron tayong tinatawag na semaglutide. Tapos ano pa yun? Retro. Tirzepatide. And then yung tirzepatide. third generation, yung retatrutide. Retatrutide. Oo. So, ang dami. So, let's discuss. How safe is it? At saka sinong pwedeng gumamit niyan para doon sa mga gustong matuto? These are all peptides no, that helps improve yung molecular signals na tinatawag natin. So, yung for example, yung tirzepatide, actually it's a combination of yung GLP-1 agonist, no, yan yung unang-una na na-approve almost a decade ago din, no, na a medication nga to help people with obesity or Yes. weight-related problems, no, as an adjunct or as an additional support together with exercise and proper nutrition to be able to lose the weight or more particularly to lose the fat. Okay. No? So yung nauso ngayon itong recently na na-approve noong 2022 yung tirzepatide, no? So merong isang brand na usong-uso talaga, maraming gumamit. Starts with the letter M. Tama ba? Yes. Oo. So, kasi yung unang generation, yung semaglutide, so normally talaga dinisign yun talaga para sa mga diabetikong tao talaga, yes. no? Nahirap na kontrolin ng kanilang asukal. But of course, may mga side effects siya, no? So ngayon, naggawa sila ng kombinasyon itong yung tinatawag nga na tirzepatide kung saan yung GLP-1 or glucagon-like receptor 1 agonist at saka yung isang tinatawag naman na GIP or tatawag natin glucose-dependent insulinotropic polypeptide. Okay. No? So ito po ay mga incretin hormones na tinatawag. Ano naman yun, Doc? Okay, incretin hormones, ito yung nire-release ng ating bituka, pag nakakasense ang ating katawan ng tinatawag natin mga nutrients, no? At saka nakakatulong siya to help the pancreas sense ang signal kasi sa pancreas na, i-release mo na sa sirkulasyon yung insulin is pag yun, tumataas yung incretin hormones na to. No? Okay. So nakakatulong siya to help the secretion of the insulin. Kasi yung insulin ang magiging paraan
para makapasok at magamit yung mga sustansya po na galing sa ating mga kinain para ito'y ma-convert into energy. Okay. No? So ito, Doc, kasi talagang ano to di ba, usong-uso ngayon. Kahit na nga walang guidance minsan ng mga doktor, basta narinig, ay, pampapayat at ay, gumana kay, halimbawa, friend A, o gagawin din ni friend B, di ba? Nabibili pa to sa mga butika natin ngayon, di ba? Yung mga ini-inject na, kami minsan, ganun, sinasabi, ganun, kailangan mag-inject ka na para kung meron kang weight problem. Ang tanong ng marami kasi, ano ba yung pinaka-effective ngayon? Yung starts with the letter O, di ba? Nauna yan Yan yung semaglutide? Semaglutide. So, is that only for diabetic or pwede na rin siya as a result na kasama na siya? Is it safe? Yung pharmaceutical company na gumawa ng original na Semaglutide. branded na semaglutide, gumawa sila ng formulation para talaga sa weight loss. No? So mas mataas ang antas na laman nung semaglutide na ito, imbes na 1 milligram lamang, ito ay naglalaman ng 2.4 milligrams. It's really meant to help nga. Teka, sorry Doc, medyo nalito ako. Unahin muna natin yung semaglutide, tapos triceptide, tapos yung... Correct. Merong brand ng semaglutide na mas mataas ang dose. Instead na 1 milligram lamang, ito ay naglalaman ng 2.4 milligrams. Okay. So ito talaga yung dinesign to help, kasi mababa lamang yung weight loss na maaabot pag yung 1 milligram na semaglutide ang gagamitin. Anong total weight loss? Around sa average is about 6.4 kilograms lamang. Okay. So para sa isang morbidly obese na tao, pagka yung talagang sobra talagang timbang niya, yung 6.4 kilograms is napaka-minimal, di ba? Hindi pwede. Oo. So kaya gumawa yung manufacturer nito ng mas mataas na dose. Which no? is? It's about 2.4 milligrams. Yun yung susunod. Semaglutide pa din siya. Semaglutide Pero pa ibang din. brand ang tawag. Kasi nga mas mataas ang antas ng Pang dose. mga obese yun. Pang mga obese yun. Okay. So available na rin siya. In fact, itong semaglutide sa ibang bansa, meron na rin siyang oral formulation. Is that effective kaysa dun sa injection? Well, of course, ongoing pa din yung pag-aaral dito, no? So, pero, of course, may ano doon sa mga manufacturers na talagang, kasi syempre, not everyone wants injection, na Yes. subcutaneous injection na kahit once a week lang, no? So, iba, gusto nila talaga yung oral, no? So, pero yung oral, I think, ang dosage niya at saka yung ano niya is iba naman din, no? Tapos nagkaroon ng second generation, yung tirzepatide, no? Tirzepatide. So, aside from containing GLP-1 or glucagon-like peptide receptor agonist, no? Naglalaman naman ito yung GIP nga, no? Yung glucose dependent insulinotropic polypeptide na tinatawag. So, yan yung Mas advanced na to. Kumbaga may combination na. kasi ito yung naiiwasan yung mga komplikasyon na nakita doon sa paggamit ng nung unang generation, no? Na semaglutide. So lalo na yung nagko-cause ng hypoglycemia, for example, no? So kasi maraming metabolic na benefit itong tirzepatide, not just pertaining to helping control glucose, no? Meron siyang nakitang benepisyo na pagbababa ng triglycerides at pagpapataas ng tinatawag nating HDL cholesterol, no? So, tapos isa sa maging benefit nga din nito is because it delays yung tinatawag nating gastric emptying time, no? At saka nakakatulong din nga sa pag-reduce ng appetite, I see. no? So, kasi ang ating katawan, pag hindi natin sinusuplayan ng enerhiya, no? In a way, parang nagfa-fasting tayo automatic. Dahil hindi tayo nagugutom, hindi ka kakain. So, nagfa-fasting ka in general. So, then ang mangyayari, ma-activate mo. So, pwede ba na maayos natin yung ating metabolismo? Kasi yun naman yung nagpapataba di ba? Yung mabagal na metabolismo. Kapag nag-fasting lang tayo, without even injecting or taking like oral medicines na mga peptides? Kung handa naman yung katawan, kasi karamihan, pag merong problema din sa hormonal balance yung isang tao na gustong gamitin ang fasting para matunaw yung taba, minsan yung effectiveness ng fasting to be able to lose the fat, nababawasan kahit papaano. Okay. Then second, yung fasting nag-work din siya kung pag binrake mo yung fast mo at ikaw ay kakain na,
Depende kung ano yung kinakain mo. Kasi kung nagfa-fast ka nga, tapos pag break mo ng fast mo, kakain ka naman lang lahat ng pagkain na magpapataas ng masyadong asukal Oo. at makakaapekto sa insulin sensitivity ng katawan mo, again, hindi pa rin mag-work yung fasting. So, talagang be mindful sa ating mga kinakain. Correct. Oo, kasi halimbawa, hindi ka na kumakain, nagfa-fasting ka, pero chronically stress ka naman. Oo. No? So, tataas naman ang iyong cortisol. Oo. Pag masyadong mataas ang cortisol because of your mental stress, yung gusto mong mawalang timbang, hindi siya mangyayari. Oo. Oo, kasi hindi masyado magiging effective yung fasting mo. Ayun. So, alright. Balik tayo dun sa mga ini-inject niya na usong-uso. How safe is it? Kasi naringgan kita yung tirzepatide, no? It not only reduces yung blood sugar mo, katulad nung yung semaglutide, no? Pero meron na din siya na mga factors na, yung contributing factors ng mga sakit. Halimbawa, it lowers the cholesterol level. Aha. Hindi ba? Bukod dun sa sugar. Uh-uh. Ano pa ang mga benefits? Since it delays gastric emptying time, so yung appetite, no? Nasusuppress nasusuppress siya. Okay. Oo, yun Tapos, din, oo. nakakapagpababa din siya ng blood pressure. Ayun. No? So, may benefit din ito. No? So, lalo na pag yun nga, yung iba meron nagko-combine ng mga peptide. Oo, No? So, oo. kino-combine lang. Kasi maraming peptide. Hindi lang naman para sa timbang. No? So, kaya yung iba, may kombinasyon sila ng peptide na kung saan merong peptide para sa balat, no? Para sa buhok. Para sa buhok na nakakatulong para sa pag-ano ng collagen. Yeah. No? Meron naman yung nakasama din yung peptide Energy. for energy, Oo. mitochondrial peptide, no? Tapos maraming peptide din para sa growth hormone. Okay, so what I'm hearing is it's safe. It is safe kasi ang peptide naman ay kombinasyon lamang ng mga amino acids, no? Kung saan nagaling sa protina. Ang safety niya syempre depende doon sa sinong gumawa, no? Yung purity, yung potency, yung safety standards na in-apply sa paggawa ng produkto na yon. Kaya nga sinasabi na yung pharmaceutical grade talagang nandun yung safety standards, no? As against daw doon sa mga compounded peptides, no? Alright. Na yung safety standards is not as similar to how a pharmaceutical grade peptide is, no? Okay. So kaya aaralin ninyo yung produkto, but as far as the peptide itself as a product itself or as an intervention, safe siya, especially kung talagang may indikasyon at medically supervised or may indikasyon kung bakit nyo kailangan gumamit ng peptide. Yun. So, medically supervised. Yes. Oo. So, it's not over the counter na gusto ko lang bumili. Oo. So we will caution against that, especially kung may mga pre-existing condition kayo. For example, kung kayo ay, yun nga, diabetic kayo, may mga gamot kayo, meron pa kayong ibang sakit, no? As mentioned, pag dinelay mo yung gastric emptying time, pati yung absorption ng mga gamot na yon, mas mapapatagal, no? Mas tataas yung saturation, no? So maaring mas magdulot ito ng, kaya nga nagko-cause siya ng hypoglycemia, no? Kasi pagka ginamit namin siya in combination with other medicine to help control ang asukal. Okay, so what I'm hearing is, ang obesity, it is a lifestyle disease, sabi nila, di ba, Doc? Pero talagang good news ito. Di ba? Matuturing na, is it something na parang breakthrough sa medical world? Kasi ang tagal-tagal, di ba? Kahit anong exercise. Ako, I've done it, di ba? May time talaga, alam mo naman yung doc, di ba? Nagkaroon ako ng hormonal imbalance. Kaya kahit anong exercise ko, anong diet ko, anong ayos ko sa lahat ng lifestyle, hindi ako mapayat Until inayos ko yung main cause, which is really yung aking lack of sleep, and then stress, and then nagbalanse ako. And then, of course, we had intervention, pati yung sa food allergies ko. So, lahat yun nakakatulong. Pero, ang ganda nitong mga nabanggit na parang breakthrough na ito, na sinasabi mo yung semaglutide, at saka itong tirzepatide, na available na sa Pilipinas. Yeah. So, as an adjunct support, tulad ng sabi natin, kailangan pa rin yung talagang yung lifestyle ay hindi kompromiso. Yes. Kasi isa din yun, kasi may mga pasyente na sasabihin, but Doc, bakit sa akin hindi naging effective? No? Nag-inject naman ako. Kasi kung gaano kahanda yung sistema ng katawan ng pasyente sa benepisyon dapat makuha niya dun sa peptide is nagmamatter, which
doon depende sa kalidad ng tulog, Oo. adequacy ng tulog, yung as I've said, yung pagkain, yung kalidad ng pagkain, of course yung stress level, no? Yung exercise and movement, those things adjunct siya, no? So kasi kumbaga parang ang peptide, isipin natin siya parang spark plug ng kotse, 'di ba? So siya yung Magpupush, magpupush. Kaya nga tawag molecular signals, no? Para mas malakas yung signal, mas efficient yung mechanism at yung efficiency. Pero sa totoo lang, parang sa lahat ng mga nakita ko nag-peptides or yung mga either GLP-1 o semaglutide or tirzepatide, lahat sila pumayat eh. Meron bang hindi tinatabla nito? Meron, lalo na kung yung, as I've said, kung big contributing factors yung iba pang mga bagay na nakaka-contribute, bakit tayo nagkakaproblema sa timbang. Tulad ng, as I've said, hormone balance. Okay. O kaya yung specific na mga micronutrient deficiencies. Dahil sa tagal ng buhay nila, depleted sila ng mga importanteng mineral at vitamina na tutulong o nagsisilbing tinatawag naming cofactors, no? Para umandar nga yung mekanismo. No? So kung kulang nun, so kadalasan yun yung dahilan kung bakit hindi yung epekto or benepisyo gusto nilang makuha ay hindi nila nakukuha. Okay. So for the semaglutide, no, yung first na kumbaga lumabas sa merkado, sinasabi nila ito talagang gamot para sa mga may diabetes or kaya borderline, no? Pero sinasabi nila, we'd rather na mag-tirzepatide na lang kasi yung GLP-1 o yung semaglutide daw nakakabawas ng muscle mass. Totoo ba yun? Actually, sa pag-aaral, hindi naman. Hindi significant. Yun lang siguro kasi kahit naman hindi ka mag-peptide, kung talagang kulang at hindi sapat ang protein intake mo. No? Dahil tandaan natin, merong 10 amino acids na galing sa protina na sa pagkain lamang natin makukuha. Okay. No? So kung dahil sa nakakaroon ng epekto sa gana at dami ng kinakain mo, kung hindi magiging sapat yung intake mo ng protina, then ano gagawin ng katawan? So doon siya kukuha sa existing supply mo. And that is when it can lead to why yung weight loss mo ay hindi lamang dahil sa fat loss, pero pwede din dahil sa muscle mass loss. Okay. No? So, pero kung with proper nutrition, nakaakibat, no, and exercise to use the protein intake mo and developing more muscle mass, then that particular side effect is not going to manifest or happen. So, hindi talaga. Kasi sa pag-aaral, hindi naman siya nagdulot ng significant muscle mass. Yun lang kasi kasi nga yung mga influencers, no, na talagang baka ang peptides at its recommended dose is safe, pero kung sosobrahan ninyo, kasi ang thinking natin, parang sa vitamin C, maganda ang vitamin C sa immune system, so magdo-double dose ako ng vitamin C. Hindi ho ganun mag-function ng ating katawan. Okay. Kaya iba, kaya nag-lose sila ng masyadong muscle mass is yung dose na ginamit. Kasi gusto talaga pumayat ng gusto. Kasi may mga sinasabi, di ba, na parang semaglutide phase, parang gano'n. So, hindi naman necessarily pala. So baka kasi maraming factor kung bakit yung muscle mass nga ay bababa. No? Alright. So, yung tirzepatide naman, Doc, kung may mga gusto mag-shift, pwede. From semaglutide dun sa tirzepatide na may additional benefits kamo, di ba? So, kung may mga comorbidities na this tirzepatide is recommended Definitely, by the doctors. Pwede namang mag-shift, no? Tapos yung increase lang ng dosage kasi bawat formulation ng iba't ibang GLP-1s, iba-iba yan. Depende meron yung tinatawag na liraglutide na kung saan hindi siya as potent as the semaglutide, kaya yung starting dose niya. So kaya hindi pwedeng kung ano yung dose mo dun sa isang klase, the same lang pagka nag-shift ka. Iba-iba. No? So merong parang, kumbaga, equivalent dosing if you want to transition. Okay. Pero ito, Doc, kasi yung nabanggit mo kanina yung dosage ng semaglutide, yung first one, di ba? 1 mg lang yun di ba? 1 milligram. 1 milligram. Pero yung tirzepatide, hanggang 10.
Yeah, up to 15 actually, To no? So 15? 15 milligrams, Ah. no? So doon Pero yung yun yung morbidly obese, pwedeng gamitin yun. pwede 'yon. Okay. Oo. So tapos well yung iba ang ginagawa, although hindi official ho yung tinatawag nilang microdosing, no, na kasi hindi naman talaga sila morbidly obese pero may konting excess na taba diyan sa ibang ano. So they do microdosing kung saan they use it for several weeks but they maintain the dose at the 2.5 or 5 milligram dosing Okay. lamang. Hanggang kailan pwedeng gamitin ang mga peptides na ito? Until makuha mo na yung desired effect mo. But normally sa pag-aaral nga, as I've said, especially pag nasa 15 milligram dosing na kayo, it should have that benefit already of fat loss after at least 12 weeks. Okay. No? Yung tirzepatide, dahil meron din siyang parang pampababa ng blood pressure, cholesterol, at maraming iba pang benefits, pwede ba siyang gawing maintenance med na? No. As I've said, pag nakuha nyo na yung desired outcome nyo, then nakuha nyo na yung body structure, then dyan na yung time na dapat yung patuloy na lifestyle intervention ay magpatuloy na. Hindi naman dapat Dependent tayo doon. magdepende. No? So kasi, as I've said, ilan naman ay protina lamang or amino acids no? na dapat din naman natin talaga nakukuha sa ating pagkain. Ayan. So, So, hindi pala pwedeng gawing lifestyle. I mean, No. lifetime, no? we do not recommend that. No, okay. So, magandang binanggit mo yan kasi after ma-achieve na natin, kumbaga pan-push lang siya, pang-tulong lang parang siya. lalo na doon sa mga tao nga na buong buhay nila, even though they attempt to really try to lose the Yes, weight because of yung thinking na calories in, calories out lamang ang perspektibo Hindi na pala. okay, minimize mo yung pagkain mo, mag-exercise ka ng husto, that's not gonna work kasi maraming mekanismo or factors din that contributes bakit tayo magkakaproblema sa ating timbang. Oo. So, ito nga, dahil gusto nating ma-maintain, sabi nila, yung fasting ang pwedeng gawing pang-maintain for life. Pwede ba yon for life?